Akala ko noon ang pagiging katulong sa isang lumang mansyon ay simpleng paglilinis ng bahay, pagluluto, at pagbabantay sa gate. Hanggang isang gabi, nakarinig ako ng katok sa pinto ng tatloang, kahit na walang sinuman sa bahay ang nangahas na lumabas. At doon ko nalaman, may mga pinto sa bahay na ito na hindi dapat mabuksan. Nagsisimula ang kwento sa isang tila ordinaryong araw. Ang pangalan ko ay Jeric. Isang utusan sa isang lumang mansyon na matatagpuan sa isang malayong lupain kung saan ang pangalan ng pamilya Alaraje ay ibinubulong pa rin sa mababa, nakakatakot na mga tinig. Ang aking Panginoon, si Ma'am Shania, ay ang huling tagapagmana ng isang pamilya na dating nagmamay-ari ng buong kanlurang Burol, kung saan mayroong daan-daang mga alipin, hindi mabilang na pagkawala at mga sumpa na hindi pa naalis. Nagsimula ang lahat nang makakita kami ng isang lumang Biblia na nakadikit sa pagitan ng mga bulok na pahina nito ay isang sinaunang mapa. Walang nakakaalam kung saan humantong ang mapa. Hanggang sa biglang bumalik ang isang lalaking nagdangalang Abok na nawala sa loob ng maraming taon na nagdadala ng nakakatakot na mga akusasyon. Ang iyong buong pamilya ay aswang. Nabubuhay ka ng mayaman sa pamamagitan ng pag-iingat ng mga demonyo sa iyong bahay. At mula sa sandaling iyon, bumalik ang iyak sa gabi. Lumitaw ang mga pulang mata sa kabubatan. At isang tarangkahan na selyado mula pa noong panahon ng ating mga ninuno, binuksan sa unang pagkakataon upang gisingin ang isang bagay na dapat ay ilibing na magpakailanman. May nagtanong sa akin, bakit hindi tumakas? Bakit bumalik? Kasi may mga bagay na kapag hindi mo haharapin, isa-isa nilang papatayin lahat ng mahal mo. O mas masahol pag gawin silang bahagi nito. Ito ay hindi lamang isang kwento tungkol sa isang sumpa. Ito ang katotohanang nakatago sa ilalim ng bawat bato ng aking pamilya. Kwentong aswang batayad tunay ene pangyayari. Bawat pamilya ay may kanya-kanyang sikreto. Ngunit ang ilang mga lihim ay nakatali ng dugo at sumpa. Ang pangalan ko ay Jeric. Nakatira ako sa isang lumang mansyon, tahimik na matatagpuan sa mga burol ng San Luis. Ang trabaho ko ay walang espesyal, paglilinis, pagluluto, pag-aayos ng pinto at pag-aalaga sa landlady, si Ma'am Shania. Siya ang huli sa angkan ng Alfonso, isang pamilyang dating makapangyarihan, mayaman at maldita. Ang mansyon sa gabi, mga aso na umaalulong, hangin na umiihip sa mga bintana na nagbubukas ng bitak, mga chandelier na malumanay na umuugoy. Jeric.
Halos 10 taon na akong nanirahan dito, ngunit simula nang bumalik si Shania, nagbago ang lahat. Ang mga aso ay nagsimulang umalulong gabi-gabi, ang mga pinto ay bumukas ng mag-isa kahit na nakalock, ang mga kubyertos ay nahulog ng walang dahilan, at ang mga tauhan ng kusina ay biglang nasugatan na parang sa pamamagitan ng mga kuko. Tuwing gabi, nanginginig ang mansyon na parang nilalang na nagpupuyat. Isang kasambahay, nanginginig ang kanyang mga kamay, ang nagkwento kung paano siya nilaslas sa balikat habang naghuhugas ng pinggan. Nababalot ng dugo ang sahig ng kusina. Tahimik na nanonood sina Jeric at Shania. Shania, malamig. Aksidente lang siguro. Ang bahay na ito matagal nang hindi tinitirhan. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kasing sigurado ng kanyang mga salita. Sa araw, nagdadala ng bigas si Jeric sa palengke sa nayon. Nagpapahinga, nakikipagkwentuhan kay Mang Elias, isang matandang lokal na nakatira malapit sa lumang burol. Mang Elias, pause. Jeric, kilala mo ba kung sino ang kasama mo? Ang pamilyang Alfonso mula pa noong panahon ng lolo sa tuhod ni Shania ay nabalitaan ng mga ninuno ng mga aswang. Nakikita ng mga tao ang pagkawala ng mga bata, dugo sa mga hayop sa buong bukid, at tuwing kabilugan ng buwan may namamatay. Jeric, hindi makapaniwala. Pero Mang Elias, chismis lang yan, di ba? Mang Elias, hindi. May nakita akong sulat. Galing sa simbahan. May Benedicto Facundo Hiram, tagabantay ng simbahan dati. Sinumpa niya ang pangalan ng Alfonso. Nakaulat lahat sa Biblia ng simbahan. Bumalik si Jeric sa mansyon, gulong-gulo ang isip. Noong gabing iyon, habang nililinis ang lumang aparador sa kahilingan ni Maam Shania, isang lumang Biblia ang nahulog. Jeric, nang buksan ko ang lumang Biblia, sa pagitan ng dalawang makapal, bulok na pahina, nakakita ako ng isang pirasong papel na parang balat ng kayumangging kalabaw, kung saan may iginuhit na mapa na iginuhit ng kamay. Sa ilalim ng mapa ay isang inscription, hindi masyadong Filipino, hindi masyadong Espanyol. Ito ay isang sinaunang wika, isang wika ngayon ko lang nakita na nakaukit sa mga haliging bato sa ilalim ng nasunog na simbahan sa Talim Island. Sa ilalim ng lupaing diniligan ng dugo, naghihintay ang mga kinulong na espiritu. Huwag buksan maliban kung handa kang mawala sa sarili. Jeric, hinihingal. Isang bagay na sinaunang at mapanganib ay nakatago sa lupain ito. At ako, isang hindi kilalang lingkod, ang nangyari na ako ang unang nakahanap nito. Jeric, naniniwala ako noon sa science. Akala ko noon malakas ako, matino.
Ngunit nang nakita ko ang anino na iyon na gumagapang sa kisame, nakatingin sa akin ng walang pupil na puting mga mata. Alam ko. Binuksan ko ang pinto na sinubukang ibaon ng aking mga ninuno ng dugo. Matapos mahanap ang mapa, hindi na makaupo si Ma'am Shania. Nagpasya siyang bumalik sa kung saan nagsimula ang lahat, ang lumang asyenda sa San Luis, ang lupain kung saan dating namuno ang kanyang mga ninuno at nagbuhos ng dugo. Bumalik sa lupang nalimutan. Isang kotse ang nagmamaneho sa mga pulang maalikabok na kalsada, ang mga gubat sa magkabilang gilid. Sa kotse, si Jeric na nagmamaneho. Si Shania ay tahimik na nakatingin sa labas, si Mimi ay nakaupo sa likod at nagdodrawing ng kung ano. Shania nag-isip. Ang lugar na ito ay pag-aari ng aking lolo sa tuhod. At dito na nawala sa kanya ang lahat. Mimi, pabulong. Bakit ako bumalik, Lola? Shania. Kasi may naghihintay sa akin. Hindi ginto kundi ang katotohanan. Abok, yiri secret keeper. Takip silim na. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang lumang bahay na gawa sa kahoy na natatakpan ng lumot. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may makapal na balbas at pulang mata, si Abok, lumabas. Abok sa paos na boses. Ma'am Shania. Akala ko hindi ka nababalik. Shania, maingat. Akala ko rin hanggang sa bumalik ang panaginip ng aking ina. At nakita ko ang dugong umaagos mula sa rebultong bato. Abok. May mga bagay na dapat ilibing ng tuluyan, Ma'am. Pero kung babalik ka, pagkatapos mag-ingat sa kung ano ang makikita mo sa ilalim ng lupa. Yun lumang bahay iliben ni Bakas. Naglilinis si Jeric sa loob ng abandonadong hasyenda. Tumatakbo si Mimi sa paligid ng bahay. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto kahit walang hangin. Malayo ang basag ng salamin sa kusina. Mula sa salamin, isang puting anino ang dumaan. Mimi, natatakot na bumubulong. Jeric, naririnig mo ba humihina? Natahimik si Jeric, tinitingnan ang mga bahid ng dugo sa paanan ng lumang kama ng kanyang lolo sa tuhod. Mula doon, nahulog ang isang kalawang na kandado na nababalot ng itim na tela. Boses ng narrator. Yung lock. Ang susi sa isang bagay na hindi dapat buksan. Any underground gate ye ba ni tahimik na ataos? Hating gabi. Sinusundan ni Jeric ang mapa. Siya, si Shania, at Abok ay bumaba sa isang lagusan sa likod ng mga lumang kwadra. Nagniningning ang mga flashlight sa mosi na bato, may lalabas na pintong bakal na vault, na nakakandado ng kahoy na kandado na may mga sinaunang simbolo ng babaylan. Abok na utal.
Nakita ko ang lugar na ito noong bata pa ako, ngunit hindi ako nakapasok. Ang pinto ay sumisitsit, bubukas. Ang amoy ng amag at nabubulok na laman ay tumataas. Sila ay pumasok, ang mga flashlight ay nagwawalis, 3 itim na kahoy na ataol na nakaayos sa isang tatsulok, bawat isa ay may nakaukit na sinaunang karakter. Shania nanginginig. Ito ang libingan ng mga pinarusahan. Iyan hibawal ni Derry Ben sinaunang sumpa. Binuksan ni Jeric ang isang lihim na kompartamento sa dingding ng cellar. Sa loob ay isang sinaunang talaarawan na natatakpan ng balat ng tao. Kapag binuksan niya ito, ang mga salita ay lumalabas sa tuyong dugo. Sa ika-negatibo 19 na araw pagkatapos ng blood moon, nagising siya sa ataol. Sumisigaw. Ngunit walang nagluksa. Dahil siya ang huling aswang. At dapat ikulong magpakailanman. Mimi sumisigaw. Elri bagay ay ataol. Boses ng narrator. Mula sa sandaling iyon, alam ko, nagbukas kami ng higit pa sa isang cellar. Binuksan namin ang mismong pinto para bumalik ang sumpa ng dugo. Akala ko ang pinakamasama ay ang makakita ng demonyong kamay na lalabas sa ataol. Pero lumalabas na. Ang mas masahol pa ay ang makita ang mismong batang pinoprotektahan mo, nakikita ng bagay na yon bilang isang host. Pag-aari. Sa loob ng bunker, nakatayo si Mimi. Umihip ang hangin kahit walang pinto na nagbubukas. Nagsisimula ng tumayo ang kanyang mga balahibo. Kumikislap ang flashlight ni Jeric. Mula sa ataol, gumagapang ang itim na usok sa ilong at tenga ni Mimi. Sumisigaw siya. Mimi, 2 boses ang magkakapatong. Ang isa ay parang bata, ang isa ay malalim at malupit. Hindi mo ako kayang ikulong gaya ng ginawa ng mga ninuno mo. Nagmamadaling pigilan siya ni Jeric. Si Shania ay umaawit ng isang bagay mula sa isang lumang manual ng ritual. Shania sumisigaw. Jeric, huwag mong hayaang pumalit ng buo. Si Mimi ay may dugong manunugis sa kanya, makakalaban ito. Nagkolapse si Mimi. Umiikot ang mga mata, pagkatapos ay dahan-dahang bumalik sa normal. Ngunit bahagyang nagbabago ang boses niya, at nag-iwan ng mga itim na marka ang kanyang mga kamay na parang nasusunog. Isang kasaysayan ng kasalanan, yan ni ritual ng babaylan. Sa lumang silid-aklatan sa asyenda, si Jeric ay nagbabasa ng ancestral book. Ang mga pahina ay naglalarawan ng ritual ng babaylan, pagbibigkis sa espiritu ng aswang sa pamamagitan ng anting-anting na dugo, singsing na asin, at ang paghahain ng isang walang kasalanan. Boses ama Jeric. Hindi kayang sirain ng Shania ang aswang. Ginagamit nila ang ritual upang bitag ito. Ginagawa itong walang kamatayan, ngunit sa sakit. Kung mahina ang singsing, maghahanap ito ng host at maghihiganti. Lumapit ang gabi. Mula sa labas ng hasyenda ay may ingay.
Dumating ang mga taga-nayon na may mga sulo at patpat. Nangunguna sa daan si Abok, duguan ang mga mata, may hawak na mapa ng dugo. Abok sumisigaw. Ilabas ang babae ng Alfonso. Ang pamilyang iyon ang naging dahilan ng pagkamatay ng ating mga ninuno. Pinapanatili nila sa kapangyarihan ang aswang, kapalit ng ari-arian at dugo ng mga bata. Shania at Jeric magbabarkada sa bahay. Mahina pa si Mimi. Shania. Abok, alam mong hindi ko kasalanan. Abok sumisigaw. Ang kasalanan ng bloodline mo, kasalanan mo. Bato ang mga taga-nayon magsindi ng apoy sa bakuran. Lumilipad ang sibat sa bintana, tumama sa balikat ni Shania. Tumalsik ang dugo sa dingding. Kinalagkad siya ni Jeric. Yeni paghatagap ito na. Kinuha ni Jeric si Shania, sumunod si Mimi, sumugod silang tatlo sa lagusan ng mga ninuno. Sa dilim, lumabas ang aswang mula sa ataol, isang nakakatakot na figura, halos 2 metro ang taas, kulay abong balat, mahahabang kuko na parang kutsilyo, isang bibig na puno ng maliliit at may ngipin. Aswang rearing. Sa wakas, ang huling babaylan ng Alfonso. Nasa harap ko na. Bumulot si Jeric ng kutsilyo, ngunit itinapon sa dingding. Nanghihina si Shania. Tumayo si Mimi, kakaibang berde ang kanyang mga mata. Mimi, sa 2 tono na boses. Hindi kita kinatatakutan. Ako ang tagapagmana ng dugo ng manunugis. Ang 2 panig ay nakikipaglaban. Si Mimi ay umiiwas sa suntok ng may supernatural na bilis. Hawak ang buntot pagi, gumuhit siya ng bilog na dugo sa paligid ng aswang. Ang aswang ay sumisigaw. Aswang, hindi niyo ako mapapatay. Ako ang tagapaghiganti ng mga sinumpang lahi. Sasaksak ni Mimi sa kamay ang aswang gamit ang kahoy na patpat na inukitan ng simbolong babaylan. Tinatalian ito ng papel na anting-anting na kinuha sa ancestral book. Nahulog ba ni Shania? Habang halos kumpleto na ang ritual, biglang bumagsak si Shania, nawalan siya ng maraming dugo. Bumaling siya kay Mimi. Shania, pabulong. Hindi mo ako hahayaang mabuhay kung nandoon pa rin ang sumpa. Para tapusin ang lahat, kailangang may mamatay sa pamilya ayon sa ritual. Pisil ni Shania ang kamay ni Mimi, dinadala ang ritual na apoy sa kanyang puso, pumutok ang puting liwanag, nanginginig ang buong sela. Si aswang ay sumisigaw at nagkawatak-watak. Narrator, Jeric, mabigat ang boses. At kaya, ang huling babae ng pamilya Alfonso ay pinili ang kamatayan upang magbayad sala para sa kanyang mga ninuno. Hindi ako ipinanganak para maging bayan. Ako ay isang lingkod lamang, isang tagasunod. Ngunit sa gabi kung kailan ang mga ninuno, ang mga demonyo, at ang mga buhay ay nasa isang panig. Pinilit kong alalahanin kung sino ako. Len totoong identity ama Jeric. Napapikit si Jeric, tumutulo ang dugo mula sa kanyang noo, patungo sa nakaluhod na si Mimi. Sa paligid nila,
ang bilog na pulang anting-anting, ang sumisigaw na aswang na nakulong sa spirit net. Mimi umiiyak. Kuya, hindi ako sapat na malakas, hindi ko kayang tapusin itong mag-isa. Kinuha ni Jeric ang sanggot, isang sada na inukit mula sa puting buto, na may nakaukit na antikultong simbolo ng babaylan, na ipinapasa lamang sa mga may dugo ng demonyong mga ngaso. Jeric, pause. Kaya mo. Pero kailangan mo ng oras. Bibigyan kita ng oras. Humakbang siya sa singsing ng dugo. Sa bawat hakbang ay umaatake ang itim na usok mula sa aswang, nasusunog ang kanyang laman. Ngunit sumusulong pa rin siya. Yenhi panghuling paghatagpuan. Lumabas ang aswang, kalahating demonyo, kalahating tao, ang anyo ng kanyang ninuno na si Shania, na nagtaksil sa sinaunang ritual ng babaylan. Aswang sumisigaw. Ang iyong dugo ay dugo ng pagkakanulo. Jeric. Ang aking dugo ay ang dugo ng pagtubos. Laslas ni Jeric ang aswang sa dibdib gamit ang kanyang sanggot. Hindi ito pinapatay ng sugat, ngunit pansamantalang nahuhuli ang espiritu nito sa loob ng selyo. Nagsisimulang mag-apoy ang kanyang katawan, humahalo ang dugo sa lupa. Mimi, yan ang huling gateward. Ibinalik ni Mimi ang kwintas ni Ma'am Shania. Inilagay ang buntot pagi sa noo ng aswang, sumiklab ang asul na liwanag. Sinimulan niyang bigkasin ang ritual mula sa ancestral book. Nanginginig ang mga kamay ngunit lumalakas ang boses. Sa ngalan ng mga pinatahimik, sa ngalan ng liwanag ng buwan. Hiniling ko ang pagbubura ng pagkakagapos at ang katahimikan ng mga ligaw na kaluluwa. Sa bawat pagbigkas, pumuputok ang balat ng aswang. Ang mga kaluluwa ng mga nawawalang taga-nayon ay nagsisimulang tumaas, tulad ng ambon na umaaligid sa kisam ng vault. Huling salita ni Ma'am Shania. Nakahiga si Shania sa sinaunang entablado ng bato, puno ng dugo. Lumuhod si Mimi sa tabi niya. Shania, basag ang boses. Nakita ko sila lahat ng kaluluwang taglay ng aming pamilya. Mimi, ikaw dapat ang tatapos sa kanila. Hindi dahil sa dugo kundi dahil sa habag. Ibinigay niya kay Mimi ang ritual na kutsilyo, pagkatapos ay hiniwa niya ang sarili sa hugis ng babaylan triangle sa kanyang dibdib. Dumaloy ang dugo niya sa selyo. Nakakabulag ang puting liwanag. Ang aswang ay naging abo, ang mga kaluluwa ng mga taga-nayon ay nawawala sa banayad na liwanag. Pahinga iyo pagkatapos. Nagliwanag ang langit. Si Mimi ay lumabas sa lagusan, hawak ang ancestral book. Si Jeric ay wala na, isang sunog na piraso ng sanggot na lang ang natitira. Ang mga tao ay nagsisindi ng kandila upang ipagdasal ang mga patay. Ang kabaong ni Shania ay natatakpan ng pulang tela ng babaylan. Tumayo si Mimi sa harap ng asyenda. Isinara ang sinaunang pintuang gawa sa kahoy at isinabit ang karatulang lugar ng mga kaluluwa, Land of the Spirits.
Boses ng narrator, Mimi, malambot, mababa. Sabi nila tapos na ang sumpa. Pero alam ko, may mga bagay na hindi nawawala. Tahimik lang na tumayo sa likod ng bawat nakasarang pinto, naghihintay na may magbukas nito. Nanay may Jeric, hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Jeric, isang himala na nabuhay ka. Sinabi ng mga doktor na huminto ang iyong puso ng halos 1 minuto, ngunit pagkatapos ay nagising ka na at bumulong ng isang salita. Mimi. Flashback aftermath. Tumingala si Jeric sa kisam ng ospital, dimang mga ilaw, tunog ng mabagal na tibok ng puso. Intercut scenes. Ang mukha ni Mimi habang nasa ritual. Nahulog at nabasag ang sanggot. Nasusunog ang kanyang katawan habang nakaharap ang aswang. At nilalamon ng puting liwanag ang masamang espiritu. Boses ng narrator, Jeric. Namatay ako. O sa halip, naging bahagi ako ng ritual ng pagpapatawad. At paggising ko, ang kwento ay hindi na akin. Hacienda mula kay sumpa hanggang pamana. Panoramic view ng nirestore na lumang mansyon, pulang tile na bubong, kahoy na gate na may bahid pa rin ng lumang dugo, ngunit sa itaas ay isang bagong palatandaan. Sentro ng babaylan at mga alamat ng lumang panahon. Babaylan at Ancient Legends Center. Si Mimi, ngayon ay mas mature na, nakasuot ng indigo shirt na may borda na simbolo ng babaylan. Ginagabayan ang mga estudyante at dayuhang turista sa mga archive. Mimi sa mga bisita. Ito ang pinakamatandang talaarawan na naisulat sa wikang Greystone. Naglalaman ito ng listahan ng mga ritual ng pagkulong at ang mga pangalan ng mga angkan na nakipag-alyansa sa mito ng nilalang ng Asya, mula Bakunawa sa Visayas, Kulijing sa China, hanggang Kuntilanak sa Indonesia. Hindi natapos ay clues. Binuksan ni Mimi ang 3-tiered na nakakandadong dibdib mula sa stone vault. Nasa loob ang mga lumang mapa, pergamino, susi, hieroglyphic code. Isa sa mga mapa ang nakasulat na Silangan ng Tuyong Lawa, Eastern Dry Lake, na may simbolo na kahawig ng isang masamang mata. Mimi, pabulong. Ang network na ito hindi titigil dito. Ito ay isang relihiyosong universo kung saan ang mga bloodline ay minsang nakipagtulungan sa supernatural para mabuhay o para sirain ito. Muli-muli da Jeric, Gatekeeper Shadow. Dumatakip si Linna. Pumunta si Mimi sa likod ng bahay, kung saan nakaupo ang isang lalaki na tahimik na umiinom ng tsaa. Ito ay si Jeric, may galos ang likod, nasa kamay pa rin ang lumang sangkot, kahit basag na. Mimi, okay ka lang ba? Jeric nakatingin sa malayo. Wala talagang okay na may alaala ng mga bagay na hindi pa naipaliwanag.
Pareho silang nakatingin sa bundok kung saan lumulubog ang araw. Ngunit sa lambak, nakatayo pa rin ang isang sinaunang estatwa ng bato, isang babaylan na nakagapos sa tanikala ng ahas. Pulang ilaw na kumukutitap mula sa mga bitak kung nasaan ang mga mata nito. Hindi sarado ganelo. Lumapit ang gabi. Isang batang nayon, mga 6 na taong gulang, na may hawak na lampara ng langis, ay gumala sa bakuran sa likod ng asyenda. Huminto siya sa harap ng basag na rebultong bato. Pabulong. Lola, sinong umiiyak? Mula sa loob ng bato may narinig akong tawag ni. Hindi pa tapos ang lahat ni. Lahat hindi pa tapos ni.